Nako po, ito maganda kong reaksyonan po ito, mga kabida. Ito kong pahayag po ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na hindi na raw bababa sa pwesto ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, Okay? Kung sakali man po matuloy, ito kong binabalak daw, mga kabida, na Marcos admin na baguhin po ang ating saligang batas, mga kabida. Okay? Para sa akin, it makes sense. Bakit? Alam naman po natin, meron pong umuugong na balita po ngayon, na meron daw niluluto itong gobyerno na baguhin ang ating saligang batas sa pamamagitan po ng CONAS o Constituent Assembly po, mga kabida. Eto, pakinggan muna natin itong panayam po kay Vice President Sara Duterte, mga kabida, patungkol ho dito sa sinabi po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, At pagkatapos niyan, magre-react po tayo, mga kabida. Narito po. Una niyan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sunod yan si Senator Bato at kung sino pa man yung ibang mga sinali sa complaint ko dyan sa ICC. Ang sunod niyan ay charter change dahil hindi na naman na madidinayan ni BBM kasi doon sa bago niyang interview sa Bloomberg, sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. Pag pinag-usapan natin ang charter change, ibig sabihin yan, hindi na yan bababa sa pwesto sa BBM. At yan din ang sinabi ni President Duterte kanina. Sabi niya, Pilipinas, mag-ingat kayo kasi hindi na yan aalis sa pwesto niya. Ayan po. Malinaw po yung statement po, mga kabida, ni Vice President Sara Duterte kung saan po ay ipinarating po niya yung mensahe po ng dating Pangulo, okay? After na marinig, okay, ng dating Pangulo, ito hong umuugong na balita, na baguhin daw o planong baguhin ang ating saligang batas, mga kabida. Para sa akin po, mga kabida, gaya ng sinabi ko po kanina, it makes sense. Bakit? Yun nga meron pong isiniwalat po ito hong si Mr. Lito Banayo, isa hong political strategist po, mga kabida, na meron na raw niluluto ito hong administrasyong ito, okay, na baguhin ang ating saligang batas sa pamamagitan po ng Constituent Assembly, mga kabida. In fact, sa kanyang natanggap na impormasyon mula sa kanyang reliable source, mismo andun sa meeting, mga kabida, kasama ho si Speaker Bogie D, si dating Senate President Tito Soto, mga kabida, at ilan pang mga opisyal po, at personalidad, mga kabida. Pinag-usapan po nila yung planong baguhin ang ating saligang batas sa pamamagitan po ng Constituent Assembly. Ang ibig sabihin po ng Constituent Assembly po, mga kabida, Kongreso na po yung gagawa po nito, Alright? Yung House of Representatives at ito hong Senado. Okay? Mas madali lang po ito kumpara sa dalawa pang mga modes like Constitutional Convention at saka ito hong People's Initiative po, mga kabida. Okay? So, kung totoo man po ito, okay, it makes sense. Ito hong sinabi po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. Kasi bakit po babaguhin po ang ating saligang batas, mga kabida, sa panahon po na malapit na po yung term ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Okay? At ang masaklap po dito, mga kabida, ganito. Ang sinabi po ni Mr. Lito Banayo, para daw maingganyo, ito hong mga mababatas na suportahan ito hong pagbabago ng ating saligang batas, bibigyan daw ng extension yung terms ng ating mga kongresista at senador. Ibig sabihin po, mga kabida, yung mga mag-end yung kanilang term sa 2028, alright, i-extend daw ito hanggang 2031. Pati na rin yung mga re-electionist na mga senador, mga kabida, okay, bibigyan po ng extension yung kanilang term hanggang 2031. Diba? So, sweetener yun, Para lang po paingganyo po itong mga mababatas po natin, mga kabida, po. Now, ano po yung nag-joke kung bakit ganito po yung gagawin po ng administrasyon kung totoo man po ito, mga kabida.
So may pagdududa talaga, no, mga kabida, na baka ayaw na pong bumaba sa pwesto itong si Pangulo Marcos. Okay? Bakit? Kasi ito kasi yung senaryo po, ano? Posibleng natatakot po itong si PBBM, okay? Kung sakali po, mga kabida, idadaan po sa normal process, okay? Halimbawa, magkaroon po tayo ng election sa 2028. Mananalo itong si Vice President Sara Duterte. Okay? So, may posibilidad talaga na habulin po ni Sara Duterte itong si PBBM, ano? Sa kanyang mga kasalanan po, mga kabida, ano po? Hindi po sikreto, ano, mga kabida, yung mga kontrobersiya sa ilalim po ng Marcos administration, ano? Lalong-lalo na po itong issue po ng corruption po, ano, mga kabida. Alright? Yung paglustay daw ng pera ng taong bayan, ano? Yung money delivery scheme, gamit daw ang mga maleta, okay? Mga ganong issue, ano, na bumabalot po ngayon sa Marcos administration. At alam natin na mayroon pong binitawan na salita itong si VP Sara, mga kabida, na mananagot po ang lahat ng mga politiko na may kasalanan po sa bayan. Okay? So, doon pa lang, mga kabida, malinaw po, ano, nahahabulin po niya kung sakali man po siya po ay mananalo bilang Pangulo po ng Pilipinas. Itong mga politiko na gumawa po ng karumal-dumal na kasalanan sa kaban po ng bayan, mga kabida. Yung mga nagnakaw na mga politiko. Okay? And since may mga allegation po laban ho sa presidente po ng Pilipinas na involved daw, mga kabida, sa issue po ng corruption, ano? Baka yun yung ikinatatakot po, mga kabida, no, ni PBBM. Kaya may lumutang na balita, no, na niluluto itong pagbabago po ng ating saligang batas, ano po. Okay? Para lang po mananatili ho sa pwesto itong si PBBM, mga kabida. So far wala pa pong tugon, ano, ang Malacanang ho dito. Wala pa po silang reaction dito, mga kabida, patungkol ho sa sinabi po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte as to the plan na magkaroon po ng pagbabago ng ating saligang batas sa pamamagitan po ng CONAS. Wala pa ring sagot po, ano, ang Malacanang ho dito. Hindi pa po sila nagre-react ho dito, ano, mga kabida. Basta lumabas itong issue ng CONAS, ano, yung term extension at constitutional change, doon ho sa column po, mga kabida, ni Mr. Dito Banayo. Okay? At sa kanyang interview sa Billionaire News Channel po, ano, mga kabida, at sinundan yung post po ni Miss Balutiquia at ni Senador Amy Marcos, ano, mga kabida. So, yung sinabi po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi na po bababa sa pwesto itong si PBBM once magaganap po yung pagbago ho, o pagbabago ng ating saligang batas, mga kabida, it makes sense para sa akin. Alright? So, tingnan po natin, okay, kung itutuloy nila, ano, kasi ang plano daw, mga kabida, sabi po ni Mr. Dito Banayo, gagawin daw yung CONAS, okay, after ng SONA po, ano, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay, and most probably ang SONA niya July ata, no, kung hindi ako nagkamali, mga kabida. Pero meron pang impeachment yan. Okay, hindi pa po tapos yung impeachment niyan, ano, mga kabida. So, I don't know kung anong posibleng gawin po dito kasi may impeachment eh. And I don't think matatapos yung impeachment po bago ho mag-July, ano, mga kabida. And I think it will take months yan, ano, itong impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte. At magdedepende daw ito, ano, mga kabida, sa magiging resulta. O, for example, ma-acquit si Sara Duterte, ito daw yung gagawin daw nila, mga kabida. Itutuloy ang constitutional change. Itutuloy ang CONAS. Okay? Ang purpose lang talaga daw is para hindi ho makatakbo si Sara Duterte sa 2028. Ang problema kasi dyan, mga kabida, kung papayag ba ang mga Pilipino, baka ito yung magiging hudyat po, mga kabida, magkagulo tayo, ano? Magkagulo po ang Pilipinas dahil ho dyan. Kung ipipilit yan, mga kabida, ano po. Look what happened doon ho sa PI ni dating House Speaker Martin Romualdez, mga kabida. Diba? Umalma po ang mga Pilipino po doon, ano? Dahil ayaw po nila ng constitutional change.
Kasi may mga pagdududa kasi pag once galawin po ang ating saligang batas, may mga pagdududa. Baka galawin yung term, mga kabida, ano po. Baka magkaroon po ng extension. O, see? O, katulad ng ginawa po, mga kabida, ni dating Pangulong Marcos Sr. Okay? Noong 1972, kung saan po ay binago po ang ating saligang batas, mga kabida. Okay? Months lang po after, nagdeklara po ng martial law. Kaya nga supposedly mag-end yung term po, mga kabida, ni Marcos Sr. 1973, hindi po natuloy dahil nagdeklara po ng martial law hanggang umabot po ng 20 years yung kanyang termino, mga kabida. So, yun, no? Baka maulit po yun, mga kabida. Kung sakali man po, ano? Eto, more on speculation lang po ito, ano? Kasi unang-una, wala pa pong tugon ang Malacanang, hindi pa po nagsasalita ang Malacanang kung totoo ba itong sinabi po ni Lito Banayo, ano? Na meron pong niluluto, mga kabida, na CONAS, okay? Ito hong Administrasyong Marcos para ho baguhin po ang ating saligang batas, ano, mga kabida. Let's wait and see kung ano po yung tugon po o response po ng Malacanang ho dito. Kung i-deny po nila, mga kabida, na hindi po totoo, well, at least panatagol tayo, ano, mga kabida. Okay? Pero kung meron pong plano na ganun po yung gagawin, kabahan na po tayo, ano, mga kabida. Di ba? So, yan lang po, ano? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito? Kasi sinabi po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi na raw bababa sa pwesto itong si PBBM once, okay, galawin po itong saligang batas. Magkaroon po ng pagbabago ng ating saligang batas, mga kabida. Okay, sa pamamagitan po ng CONAS, ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.